Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam niyo, napansin ko na kapag ang aking episode ay ang topic ay retirement. Yan, retiring early. Kasabi na yan, building wealth that will allow you to retire early. Ang dami sa inyong nanonood. So I think it's a topic that's in demand sa aking viewers. So that's why for this episode, yan muli ang ating pag-uusapan. You might have seen him in previous episodes dito sa channel, but I figured I think it would be also good to interview him again, tweak his yung angle ng kanyang kwento a little bit to focus more on how he retired early at the age of 53. At ngayon, sabi nga niya, nabobore na siya, parang gusto na lang din niyang bumalik yata sa work. But anyway, sige, so for those of you who want to know how he did this, ayan, sige, pag-uusapan natin kasama nagbabalik, Luis Limenco. Hello, Luis! Kumusta? Magandang araw sa mga viewers ng In a Nutshell. Kumusta kayong lahat? Yan, okay. Actually, gusto ko ulit, kasi you've mentioned this somewhat dun sa una mong episode sa akin, pero let's, kumbaga, discuss it more. Okay, in more detail. Retiring early, primarily ang naging method mo is real estate, investing in real estate. Yes. Oo. And honestly, parang ako gusto ko ganun ang pathway ko. No? Pathway din. Parang ganun din ang gusto ko mangyari sa akin. That's why, ako din makikinabang dito sa episode na to. No? So anyway, Luis, retired at 53. So how many years has it been? 2 years na. Oh, 2 years. 2 years Okay, na. 2 years. Kasi 55 na ako ngayon eh. Nag-retire ako November 2023. Magto 2 years na ako sa November. Ang bilis mo naman mabore. Sabi niya sabi sa akin na Luis, sabi niya, iniisip niya, maghanap siya ng gagawin kasi wala na siyang ginagawa. Yeah, okay. Sige, let's talk about before you started investing in real estate. What were you doing in Canada? Yan. So dumating ako sa Canada mga 2001. Just like any other immigrant, walang trabaho, right? Kasi nung time na yun, PR agad eh. Pag landing mo, PR agad eh. So dumating kami ng misis ko, PR agad kami, wala kaming trabaho. Sinuwerte kami, no? Kasi sa Philippines pa lang, nag-apply na kami ng trabaho. Nagpapadala na kami ng resume sa Philippines pa lang. Tapos nagsischedule na kami ng interview para pagdating namin dito, like after a few days, may interview na. Okay, so ganun yung ginawa namin. Kasi para mabilis yung no. And then luckily within a span of 3 months pareho kami nakahanap ng trabaho na nasa linya namin sa Pilipinas. So Alright. maswerte kami na yung kung ano man yung ginagawa namin sa Pilipinas, like siya teacher siya, ako sa finance ako, nakahanap kami ng trabaho agad yung within 3 months na ginagawa namin. So ganoon kami nagsimula sa Canada. No? All right. Oo, ang galing 'di ba guys Again this clearly disproves yung sinasabi ng ilan na kailangan hindi mo makukuha yung kailangan makuha ka sa ibang trabaho na wag kang choosy, hindi mo makukuha agad yung trabaho mo. Again they are living proof that guys, just apply for it. Who knows, it could happen. Right? Kasi sinasabihan din kami, no, may mga kamag-anak kami dito, sinasabi nila, okay guys, pupunta kayo ng Canada, kailangan nyo ng Canadian experience, wag kayong apply kayo as janitor, yung pinakamababa para makapasok lang. So to me, it didn't make sense kasi yun na nga, finance ako, no? Papasok ako as janitor, nagsimula ako sa Bell Canada eh. Ano yan, mag-apply ako ng janitor sa Bell Canada para maging financial analyst eventually. Parang it didn't make sense to me. Kaya sa Pilipinas naman, marami kaming oras sa Pilipinas, nagpapadala kami ng resume. Nung time na yun, Workopolis pa yung website, nagpapadala kami ng resumes through that website. And then, yun, may mga kumakagat naman. So sabi ko, the fact that gusto nila kaming kausapin, ibig sabihin, hindi totoo yun na kailangan maging janitor ka muna start from the bottom para makuha mo yung ginagawa mo sa Pilipinas, right? Yeah. I mean, wala namang mawawala mag-apply as who you are back in the Philippines, right? Right? It could happen talaga. Yeah. Just to be clear, what was your first job, Bale? So, nagsimula ako ang title ko noon was Senior Financial Analyst sa Bell Canada. Nice. Within 3 months nakuha ko yung job na yun. All right. Okay. So in a way, you earned pretty well na kahit papaano as a newcomer. Oo. But decente yung sweldo noon, decente. Kasi nga it's an office job.
Tapos, ang nangyari pa nun sa'kin kasi nga sa Pilipinas pala nagpapadala lang kami ng resume, Mhm, mhm. um, ang nangyari nung 3rd month namin nagkasabay may dalawang offer, eh, yung isa sa isang maliit na company tapos yung pangalawa sa Bell, pinili ko yung Bell. So Yeah. medyo nagkaroon ng konting bidding silang dalawa. Yeah. So so okey maganda matino sinuwerte lang kami talaga na nakuha namin yung trabaho na ginagawa namin sa Philippines. Alright. Okay, eto na. At what point, how many years or months, no, did Okey, you start, investing in real estate and how did you okey. do it? Siyempre ipon-ipon muna, Yeah. no? So yun yung key 'no, tama ka 'no, yung sinabi mong ipon ano, kasi, kami since day one, um, may term sa Philippines na narinig ko, iponaryo, iponaryo. Okay, Mahilig Chinky kami Chan ba? oo, yun, diyan ko sa kanya Okay, Chinky naririnig, Chan. yung iponaryo 'no. So gano'n kami 'no, nung day one, since day one hindi kami magarbo 'no. Hanggang ngayon, like yung sa dati mong episode sinasabi ko na pupunta kami sa Value Village, tsaka sa mga secondhand stores. Itong suot ko ngayon Value Village lahat 'to, itong Okay. release ko garage sale, ano 'to Casio $1 nabili ko $1. So 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 at saka yung mga gamit ko sa likod, itong mga painting na 'to sa garage sale, ito ano 'to $5. Walang lalabas na walang lalabas ng $5 dito sa mga painting sa likod ko. Right, Okay. nasa basement ako. Yung mga gamit ko sa likod, yung mga stereo, yung mga TV, lahat yan secondhand. Walang lalabas na $50 diyan. Right? Alright. So lahat lahat ng gamit sorry papakita ko na, lahat ng gamit Go, dito go! second hand. Sige, go ahead. Lahat ng gamit dito second hand, okey? Lahat ng gamit diyan, lahat ng nakikita niyo pati itong mesa second hand, lahat pati lampshade, lahat yan second hand, okey? So walang lalabas yung $50 diyaan, okey? Sa Mhm. mga sa mga gamit ko sa bahay 'no, tsaka sa ano. So gano'n yung ginagawa namin since day one, ipunaryo na kami 'no, ipunaryo na na like alam namin anong difference ng needs and wants, okey? Mhm. So, kailangan mo ng t-shirt, hindi naman kailangan ng branded, yung regular t-shirt lang ano. Oh, Kailangan mo ng kotse, hindi naman kailangan BMW, hindi naman kailangan German cars, puwede naman yung Japanese car na matino. To this mhm. very day, ang kotse ko second hand, ang kotse ko ngayon second hand ano. So Alright. so so gano'n yung mindset namin 'no. Nagsimula kami okey, so sinuwerte kami, okey yung trabaho namin dalawa, pero yung savings rate namin mataas kasi alam namin kung ano yung needs and wants. Hindi kami bumibili ng Yeah. mga super branded, right? Kung bibili man kami ng branded sa second hand, okay, sa Value Oo. Village or sa Goodwill, gano'n kami nagsimula. In fact, pati sa opisina kasi nung time na yun kailangan naka-suit ka sa office, eh. Yung mga suit ko galing second hand, galing Goodwill. Alright. So Oh, magandang magandang klaseng suit. Tapos in fact, pati yung mga kaopisina ko pinupuri yung suot ko. Pero hindi ko yeah. sinasabi na second hand ka nanggaling. So gano'n Linisin mo lang gano'n at yung plantsahin mo na maganda, day in no? and day out ano, day in and day out, we would buy needs, hindi wants ano. So yung kotse namin, never kami nagkaroon ng luxury German car, never kami nagkaroon ng mga super mamahaling mga gamit sa bahay or what. Karamihan ng gamit namin sa bahay, like dun sa basement, 95% ng mga nakikita niyo sa likod ko, second hand lahat yan. Okay? So Mhm. ganun yung mindset namin na talagang savings, savings, savings. Okay? Okay, Oo, so gano'n okey. 'no, gano'n. So 'yun, You gano'n kami nagsimula. Hanggang ngayon gano'n pa rin ginagawa namin. Yeah. You mentioned kanina mataas ang savings rate nito, no? I don't wanna sound too technical naman, ano? Can you give us an idea? Kasi some might think, "Eh, Luis, paano ko gagawin 'yan? Kayo swerte kayo, maganda na yung trabaho ko. I do wanna start saving pero I'm like just above minimum wage. Okay ba parang nakakahiya bang mase-save ko lang let's say $50?" May mga ganyan, guys, totoo 'to, It $50 ah, kami mag-asawa, mga gano'n ba? Can you give us an idea how much you started with? Or how much do you think um, people can start with, 'di ba? kasi ganito 'no, the fact that maraming tao nakakagawa nito 'no. I mean, marami akong kilala na minimum wage sila sa Canada and they have so many rental properties today, right? Mhm. Whether they started as a fast food, factories or whatever. Nagagawa nila, eh, mga Pilipino 'to, eh, nagagawa nila, eh, 'no? So in fact some of them might appear in your future episodes ano, papakilala ko siya sa inyo. But it's possible, eh, nagagawa ng minimum wage earner na Pilipino ang mag-retire ng maaga, 'no? Again, Mm. yung real estate isang pathway lang 'yan, pero yung starting point na
high savings rate is almost always the same. Okay? Alright. So yung umpisa talaga mag-ipon ka, right? Marunong kang magtipid, marunong kang humawak ng pera, iyon yung starting point. Whether it's real estate, whether it's stocks, whether it's other form of investments, kanya-kanya na 'yon. Pero yung simula, laging laging savings yung umpisa. Okay, laging Yes. savings. So yun na nga 'no, yung discipline na hindi lang 'to for the first year, all throughout again, sa Canada mga 20 magti-25 years na kami dito, right? Hanggang ngayon, like I said, itong sa likod ko, Yeah. pareho pa rin ang ginagawa ko. Oo. By the way Okay? guys, disclaimer hindi po financial planner or Yes, financial oo, advisor si, yes, Luis. hindi ako financial planner, hindi 'to professional financial This is advice. just Kuwento-kuwento him lang 'to. this is just Okay, him sharing, oo, based on salamat, his salamat. experience as a real estate investor. Sige na, alam mo, sige, later on we'll talk about his investments, but I'll give you an idea. Right now, ang rental units na meron ka ay umaabot ng 100 units, right? More than 100. Mm, Okay, so later on pag-usapan natin yung paano yung narating yan. Okay, so yeah, and by the way, yung nabanggit ni Luis, abangan ninyo yung isa kong episode, yung baka hindi ko alam kung same day ng pag-upload ko kay Luis o basta one day difference lang sila. Sakto nang sinabi ni Luis. Nag-umpisa po dito as fast food workers. Ngayon, successful negosyo naman sila. And also, multiple property owners din. So yeah, it is possible talaga with good saving. Do you think that's one of the biggest bad habits of yes, Filipinos in Canada? yes, They really don't know yes, how to manage their money, no? yes, kasi Or we, unfortunately kasama ano, yata ako, hindi. unfortunately Joke lang. 'no, like nung bago kami sa Canada, right? So yun na nga, nakahanap na kami ng trabaho na sa opisina. Nagpupunta kami ng misis ko sa mall, Mm. para lang tingnan, kunyari nakabili kami ng murang t-shirt sa second-hand store. Let's say may Mm. nakita, naalala ko 'to, may nabili kaming Tommy Hilfiger na t-shirt sa Goodwill or sa Mhm. Value Okay. Village. Tapos pumunta kami sa Tommy Hilfiger sa mall, para tingnan kung magkano ba yung nabili namin, kasi nabili namin yun $5 nun, eh. Magkano ba Okay. 'to sa mall? So nakita namin mga $30-40 nung time na yun ano. Sadly, may nakita rin kaming mga Pilipino ron na bumibili ng mga gamit doon, like inaalala ko, eh, ito yung binibili ng Mm. Pilipino, eh, bumibili siya ng tsinelas, tsinelas lang, tsinelas na Okay. Tommy, it was worth more than $100. Mhm. Kami ng misis ko, "Oh my gosh, people buy $100 slippers." Right? Tinatapakan lang 'yan, pero $100, 100 plus, alam ko mga 109 pa nga yung narinig namin, eh. Yeah, Paglabas yeah. namin siyempre hindi namin pinarinig, parang, "Oh my gosh," parang bakit gano'n 'no? Bakit gano'n na 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 nakita namin na parang bagong dating pa rin sila, eh, bagong Oo. bagong dating kasi, ano 'to, the the way people act and all that, makikita mo kung bago dating or what, eh. Kasi yung mga Okay. bata nagta-Tagalog and all that, right? So, nakita namin na bagong dating, and gano'n gano'n yung mindset ano. And then, hindi lang gano'n, marami kaming kaibigan, sorry, siguro kakilala 'no, na we know that, hindi pa sila gano'n ka-establish sa Canada, wala pa silang bahay. Bumibili sila ng mga Audi, mga BMW, right? Yeah. So yun yung mga kotse nila 'no, parang nasasayangan kami na bumibili sila ng mga bagay na nagde-depreciate na Mhm. napakamahal, right? Right? Yeah. So yun yung difference ano. And then minsan may mga kakilala kami Living 'no. with it, they are not living within their means. That's what it Yes, yes, is. or they're making wrong, kunyari kahit second hand yung kotse, let's say nabili nila ng second hand yung BMW. Mhm. Why would you buy a second-hand BMW when you can buy a second-hand Honda Civic? Puwede naman, eh, right? Hindi naman, again, iba yung needs and wants, eh. I need a car, so you need the car, so bumili ka ng Honda Civic na second-hand. Iba yung I want a BMW. Tapos minsan nasasabihan kami, "Bakit ganyan kayo, hanggang ngayon second-hand pa rin ang binibili niyong t-shirt? Hindi ba kayo nandidiri sa mga second-hand na mga like ito, Saka to begin second-hand 'to." with, Louis, I'm Yeah. sure you can technically afford it already, 'di ba? Yeah, pero, you know what, yung maganda sa second-hand na analogy, sinasabi ko sa kanila, hindi ba kayo kumakain kayo sa mga restaurants? Kumakain kayo sa Mm. mga restaurants na 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 Fine dining. utensils, yung mga o kaya chopsticks sa mga Chinese restaurant, yung mga chopsticks at utensils, second hand yan, eh, right? Biro mo Mm. ilang libo ng sumubo ng kutsara na yan, tapos sinusubo mo sa bibig mo.
right? Mm, Itong t-shirt na 'to malamang isa or dalawa lang may-ari nito bago ako, eh, right? So yeah. gano'n yung mindset na 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 yung approach mo sa second-hand things like even clothes, aside from savings, aside from protecting the environment and all that, practical at saka hindi Yeah. siya kadiri, hindi siya kadiri kasi again, you're willing to put a spoon which was very old and put into thousands of mouths already. Pero ito hindi ka ayaw mo magsuot ng second hand na t-shirt or what, right? So, Yeah. yun yung analogy, right? Yun yung Yeah. logic kung on doing that, Oo. right? O guys, kanya-kanya lang 'to, baka sabihin niyo sobrang ano ni, Okay lang kung magalit kayo, it's fine, I okey mean, lang if sa you akin. wanna buy whatever you wanna buy, go ahead. We are just telling Luis's story, and Yun yung these ipanalo are ko. these are things that helped him achieve, the ano ba, financial freedom that he is enjoying now. Okay, let's talk about your first property. Okay, Okay, ano nangyari? Paano nag-umpisa yan? kasi nung time na yun 2001 kami dumating ano, March 2001. Nung time na yun if you Google it, mura ang mga bahay sa Toronto, napakamura. Mm. Napakamura to the point na, um, ang una namin binili sa townhouse ano, Mhm. yung townhouse na binili namin sa North York, right, sa Don Mills and Steeles, right? That same townhouse kung i-re-rent namin, mas mahal pa yung rent kaysa sa mortgage. Mhm, Gano'n okey. kamura, the same kasi yung townhouse na binili namin ano yun, eh, complex, eh, so alam namin na pare-pareho yung units, eh, 'no. So may mga nag-a-advertise na for rent, naalala ko yung for rent nun nung time na yun is mga 1,500 a month Mhm. yung rent for the townhouse. Pero nabili namin mga I think mga 205, 205 yung purchase price nung townhouse, right? So if you do the math, I think yung mga interest rate dun is mga 4 or 5%. Mhm. Ang mortgage payment is smaller than 1,500. Kaya Alright, kaya okay. within a few months nung nakuha namin yung trabaho namin, nag-apply na kami ng loan. Sabi namin imbes na mag-rent pa tayo ulit kasi nung time na yun nakatira kami sa basement month to month, right? Imbes na mag-rent tayo ng townhouse, right? Bumili na lang tayo. So gano'n ang Oo, ginawa namin. Gano'n ang ginawa okey. namin, right? At saka nung time na yun actually I think hanggang ngayon puwedeng 5% down payment, gano'n ang ginawa Yes, namin. correct. 5% down payment. So nakaipon kami ng 5% which is around $10,000, right? Of 200, right? So iyon yung ano, iyon yung pinang-down namin at saka yun, nagkaroon kami ng first house because of that. Okay, Yan, okey. okey. Eto na, from that first property, how were you able to make it grow to how many Ah, property units na ba ngayon? Kasi yung rental units more than 100, but the actual structures kumbaga, can you give us a Siguro ballpark figure? mga 20 siya ngayon, eh, mga 20 yung ano, yung actual structures Yeah, na meron kami ngayon, and right? these are different types of, houses, Yes, merong mga single family, merong mga multiplex, merong mga yun na nga, mga multi-family units and all that. So gano'n yung hawak Yeah. namin, yeah. Okay. So, paano mo ginawa? Okay, baka gusto So matuto nung ilan so sa'yo. so in a nutshell, ito, in a nutshell, Oo. ang strategy ng kasi nga mura ano, so ang ginawa namin sa Toronto, dun kami nagsimula. So nakita namin na mura yung bahay 'no, kasi nga yung example ko $200,000 yung townhouse, pero ang rent sa same complex is 1,500. Naisip Mm. namin, hey, technically puwede pa kung makakautang pa tayo, alright, kung makakautang pa tayo, puwede pa tayong kumuha ng isa. Kasi ano Mhm. nung time na yun madaling kumuha, eh, na papakita lang namin sa bangko na so meron kaming sweldo sa opisina namin, papakita namin sa bangko, "Uy, pagka kumuha kami ng isa, yung next na property namin, ang ginawa namin lumipat kami sa condo, tapos yung townhouse na tinitirhan namin pinarent namin." Alright, Okay, so okay. yun yung second property namin was a condo, lumipat kami sa condo, pero yung townhouse pinarent namin. Mhm. Tapos nung napa-rent namin meron kaming mga rental contracts, lumapit kami sa bangko, "Hey bank, meron kaming additional income, can we borrow again?" Kasi mura, Alright. eh, mura yung mga bahay dun, eh. Sabi nung bangko, "Okay, based on your salary today, tapos yung utang niyo dun sa townhouse at saka dun sa 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 bagong condo, right, meron kaming income." Pinahiram kami ng bangko.
Alright, yeah. Kasi meron na lang kayong borrowing capacity, and then that's where we got third property. Ito yung ano, it was a bungalow sa Scarborough. Ang ginawa Okay. namin, hiniwan namin yung bungalow na yon into 4 units. So pinarent namin yung 4 na unit, tapos ang lakas ng cash flow kasi nga 4 na pamilya naka-rent dun. So dun na kami nagsimula, and then All tuloy-tuloy na. So bili, pa-rent, tapos lapit sa bangko, bili, pa-rent, and then lapit sa bangko. So alright. kumbaga pinapakita namin sa bangko na we are acquiring assets that are positive cash flow. Importante yung Yeah, positive cash flow, ibig sabihin yung renta ng tenant is enough to pay everything. Hindi lang yung yeah, mortgage, pati taxes, utilities, insurance, and all that, right? So gano'n yung yeah. ginagawa namin until it comes to a point na masyado ng mahal sa Toronto, lilipat naman kami sa ibang area. So gano'n Oo yung nga, ginagawa namin. oo. Oo. Actually, that's one concern 'no, sabihin nila, "Luis, hindi ko na yata kaya dahil sobrang mahal na ng properties ngayon." Luis has expanded outside, Yeah, Ontario. yeah, Oo. kasi importante hinahabol namin yung cash flow. So when it came to a point na masyado ng mahal yung Toronto, hindi na kami kumuha dito. In fact, ginawa namin, nagbenta kami ng mga rental property sa Toronto. Ang ginawa namin nung time na yun sa Amerika, bumagsak ang property sa Amerika, at ang pinakamalaking bagsak was Las Vegas, Nevada. Doon kami nag-invest. So binenta namin yung mga rental property sa Toronto, nag-invest kami sa Las Vegas, right? So Hmm, sa Las Vegas, nakakuha kami ng mga bahay doon, yung mga dating $500,000 nakuha namin ng mga tigwa 150 lang. So okey. doon kami nag-expand talaga sa Las Vegas, Yes. na kasi again, it's cash flow. Kailangan positive cash flow. So dahil 150 lang yung mga bahay na yun, dating $500,000 naging 150. Tapos yung time na yun, mas malakas pa yung Canadian dollar sa US dollar, eh, right? Wow, So okey. so 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 gano'n ang ginawa namin, kaya nakabili kami ng maraming units sa Las Vegas kasi mura, Yeah. And okay? also, you also have some, properties sa, New Brunswick ba? Saan nga ba? Yeah. So so Oh, so dun af mas mura pa talaga Oo, 'no? so same cycle ano, so same cycle nung Las Vegas naging masyado ng mahal, bumili naman kami sa Calgary. Kasi sa Calgary nung time na yun bumagsak yung Calgary, oil. alright. Oo, mga 2018 kami nagsimula dun, bumagsak yung property sa Calgary, dun naman kami kumuha. And again, positive cash flow, dun kami kumuha. And then, again, Calgary naging masyado ng mahal. Yung next namin ngayon is, ngayon sa New Brunswick, okay? Yan. Okay, eto Luis, can you tell, our viewers, bakit hindi dapat sila maging allergic all the time? Siyempre bad ang utang, generally credit card utang, that's bad debt, okay? But some people are hesitant, "Ayoko kumuha ng ano, parang nakakatakot yata mag-venture into multiple, investments." Kasi nga it comes with the word utang, yung mortgage Yes, debt. yes. Yeah. Why are you not afraid? Ikaw, in your case, 'no, ba't hindi ka takot kumuha into such debt? Alam mo, maganda yung sinabi mo 'no, nakakatakot ang real estate kasi hindi lahat ng Oo. real estate ano 'to, hindi hindi May 'to hindi nagfe-fail din, hindi 'to eh. guaranteed, hindi 'to guaranteed, okay? Yeah. Ang real estate hindi siya guaranteed na magiging successful, okay? Maraming real estate investments na pumapalpak, Hmm, okay? So so kaya nga lalo na ang real estate kailangan may utang 'yan, eh, right? oo. Pero ang ginagawa ko kasi sinusuri ko ng mabuti, pinag-aaralan ko mabuti yung market, right? Um, Importante talaga yung cash flow at lagi ko sinasabi yun kasi marami akong nakikilala sa Philippines kahit dito sa Toronto, bibili sila ng condo, Hmm, pero alam ko na hindi sila nagka-cash flow, na every month nag-aabono sila. Kasi oo. kasi sinasabi nila sagot sagot kaya ng mortgage yung like Yung rent, nung yung rent. rent, kaya bayaran yung mortgage, pero hindi lang mortgage ang babayaran mo, eh. Paano yung property tax, paano yung insurance, paano yung repairs, right? Paano yung vacancy and all that. So hindi lang yun yung babayaran, may marami kang babayaran, eh. So dapat yung pag-aaral or analysis ng property, dapat talaga positive cash flow. Lahat That's number one. covered La yun dapat sa lahat, rent mo, lahat, lahat, gano'n. lahat, lahat, Oo, lahat, lahat, lahat. So so okey. so 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 kung alam mo na hindi ka positive cash flow, ang sinasabi ko, kung alam mo na hindi kunyari bibili ka ng condo sa Toronto or Mm. sa Philippines, yung BGC or sa Makati, Hmm, usong-uso 'yan. Bibili sila ng condo, pero alam nila na hindi positive cash flow. Sinasabi ko sa kanila, that's not investing, that's speculating. Kasi nangangarap ka, pumupusta ka, nagsusugal ka, pumupusta ka na
yung property na yan in 5 years aakyat, right? All Hindi oo. lahat nangyayari today. Ang Toronto, kung bumili ka noong 2022, ngayon Mababa. underwater ka. Sa Yeah. Philippines nangyayari din 'yon kung bumili ka 2, 3 years ago. Ngayon lugi sila 'no. Mm. Kaya iyon yung problema sa mga gano'ng mindset dahil nga hindi sila positive cash flow, nagdu like the nag-aabono sila ng pera every month at the same time yung value ng property nila bumabagsak. Yeah, So oo. 'yun, So again, guys, according to Luis, key is positive cash flow. yes, Consider all other expenses that comes with the house, not just the mortgage, mortgage, the monthly exactly. mortgage payment. Exactly, Yes. exactly. Exactly, Oo. 'no? No, so so Okay, so oo. so yun yung ano, again, hindi hindi kahit yung analysis na sinasabi ko, hindi siya sigurado. Hindi siya Mm. sigurado, right? It just increases your chances or odds to be successful. Pero hindi Yeah. pa rin sigurado 'yan, okay? Hindi pa rin sigurado 'yan, Oo. And okay? guys, alam niyo ba si Luis, some of the properties he's purchased before, hindi niya nakita in person, 'di ba? Pero Yeah, yeah. I guess, he's really a numbers guy. And he has people he trusts to do the inspections for him. Ganun ang ginagawa mo, 'di ba? Yes. Kasi nga, Oo. yun na nga, as a finance guy pa ng spreadsheet, importante sa akin yung numero 'no, importante sa akin yung numero. So, rather than spending hours or days going back, let's say sa Las Vegas, spend the time na lang just analyzing the numbers and talking to people. That's more efficient, right? Yeah. All right. Okay. So how has it been, ano? At what point did you feel, Luis, that you can say goodbye to your jobs? Both of you. By the way, pati yung misis mo, no? Ano ba? Nag-retire na ba? Yeah, actually Oo. una siya nag-retire, At what 20 age? 2018 siya nag-retire. So 2018 mga I think 2016 or 2018 mga l ayoko sabihin kasi magagalit siya, eh. Oh, sige, sige. Pero But younger mas than bata you. siya, oo, mas bata siya sa'kin, mas bata siya Oo. sa'kin. Kasi ako Oo. 55 na ako, mas bata si yung misis ko sa akin and, Yeah. she retired 2018 yata, Oh, 2018 or wow. In her 2016. 40s pa, Oh, yeah, basically. oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Pero mukha siyang 20s nun. Yan, siyempre naman. Okay, so at what point did you both, decide na, I think we can start, slowly getting out of the Yeah, formal kasi employment? kasi ano 'to, yung company na kung saan ako nagwo-work for almost 19 years, nag-offer sila ng retirement package, eh, Mm. right? So sabi ko, bakit ito na yung inaantay ko? Kasi alam mo yun na sayang naman kasi yung tenure ko. Nag-offer sila ng retirement package, so the longer you stayed with the company, the bigger the package. So Yeah. ginrab ko. So yun, yun Oh, kaya okay. yun yung trigger. So, ang daily routine nyo for the past few years since both of you are just, yeah, are retired, anong ginagawa ninyo? What So do you so do? so 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 nung first year, nag-travel kami, right? All right. So we spent time in the US, so all over Canada and all that. Pero ang second year ngayon, kasi nga ang yung New Brunswick namin, marami siya dun, bago pa lang, eh. So ini-stabilize namin yung properties, right? Mm-hmm. So ako almost every morning kinakausap ko yung mga tao ro'n na, "Oh, Oo. paano 'to?" Until it comes to a point na nag-stabilize, siguro magta-travel ulit kami, right? Oo. Pero iyon yung gusto namin gawin, na stabilize siya. Pero actually isip namin maybe some of them we will sell again, we will sell back. Kasi parang parang kumbaga gusto namin talagang full retirement, eh, right? Ito kasi Oo. parang nagwo-work pa kami kahit part-time, eh, kasi bago yung Managing mga your, properties. oo. Oo. So I gano'n yung ano. see. Pero Okay. Oh, definitely guys, parang ayaw na naming bumili. I think parang I think that's it for us. yeah. Oo, Okay. So that's nice, ano? Sana all. Sana all. Pero yeah. maliban sa, ito na nga, just looking after yung property investments nila, now Luis is sort of, nag-iisip ka rin to go back to Yeah, working. kasi Ano ba? Bakit? ano How are 'to you 'no, feeling? yung trabaho ko bago ako nag-retire, ano ako, consultant Uh, ako. Nakakatuwa lang kasi para kang para kang alam mo yung bata ka naglalaro ka ng cowboy Indian na naka-costume ka. okay. Nung nagtatrabaho ako, kasi consultant ako, naka-suit 'no. Mm. Na 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 natutuwa ako kasi yun yung costume ko, eh, yun yung costume ko, eh, 'no, naka-suit ka. Tapos yung costume kasi ngayon sa mga tech
consulting or what, laging ano, maong rubber shoes tsaka naka-suit. Oh, okay. Parang ang galing, parang okey 'to, hindi na yung dati nung mga 20 years ago na kailangan naka-tie ka and all. Ngayon Yeah. ano, parang suit lang tapos t-shirt tsaka maong. Gusto ko yun. So, Oh. namimiss ko yung gano'ng costume. Namimiss ko yung gano'ng costume to the point na even today, kunyari pupunta lang kami sa mall, nagsu kunyari pupunta lang kami sa mall, wala lang kaming bibilhin, nagko-costume ako, nagsu-suit ako kasi Oh nakaka-miss. my God. Kasi nakaka-miss yung naka-suit, naka-rubber shoes, naka-maong. Oo. Nakaka-miss 'no, nakaka-miss. So ngayon, kasi nga sabi ko na na marami akong oras ulit, right? Gusto kong bumalik sa consulting na yung light consulting lang. So ngayon, kinakausap ko ulit yung mga dati kong katrabaho. Mm. So iniisip ko ulit na bumalik sa gano'ng klaseng buhay. Pero yung consulting na na magaan lang, hindi yung high stress or what, okay? Yeah. So yun. Okay. Oy, guys, I hope you don't mind. Si Luis is very much accommodating. Kung gusto niyo siyang okey lang ba, Luis? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah. Kung gusto niyo yung humingi ng tips sa kanya, may Yeah, specific concern kayo about investing, he's very accommodating. You can send him an yeah. email. Paano ba? Paano ka ba pwede kontakan? So so Because some so people have, no, sa previous So episodes ko. yeah, yeah. Sa comments po kasi nakikita ko naman yung comments niyo sa vlog. You can ano, you can send your email and then I'll reach out to you. Or you know Yeah. what, you can email me. Yung email ko is L and then yung last name ko at yahoo.com, okay? If you want, And you can put it L tapos yung last name ko at yahoo.com. I will put it in Yeah, the sure, sure. comment section Sure, sure, of sure, this sure, sure. episode. Okay, if Sure, you sure, want sure. email. Naku, Sure, Ayun, sure, no, 'di ba? sure. Okay, well, thank you. As always, meron ko pa bang nakalimutan i-share na tip before we say bye? Baka meron tayong No, wala nakalimutan. lang. I mean, importante yung Yeah. savings ano, importante yung live within your means, importante Yeah. yung 'wag nang pumorma ng mga BMW or Oo. alam mo yun, yung mga simpleng bagay lang, simpleng damit, simpleng kotse or whatever, right? So, Yeah. Okay. Well, Lu tuloy. Si Asuking Luis, thank you so much thank you. again. Thank you also, thank For you. sharing your story. Enjoy your daily routine. Alam ko parang just walking every day, yung mga ganyan-ganyan, ang saya, no? Oo nga. Ay, naku. Okay, so that's it, guys. Ano pa ba? That's it. Sige, we'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Maraming maraming salamat. Maraming salamat. Okay, bye-bye. Bye!